Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kababayan ko rito sa Manila. Kumusta po kayo? Alam nyo, parati po ako dito sa Manila tuwing merong nasusunugan, nung baha dito, nandirito rin po tayo. At kanina, mga kapitan, maraming lumapit. Papasalamat sa mga tulong, sa mga programa, sa Malasakit Center, sa iba pang mga tulong, no, yung mga ambulansya. Sabi ko, huwag ko kayong magpasalamat sa akin. Sa totoo lang po, ako nga ang dapat magpasalamat sa inyo dahil ako po ay isang probinsyano lamang na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. Magsiservisyo naman po ako para sa inyo. Sa abot ng aking makakaya, pupuntahan ko po kayo dito sa Manila noon. Bahain kayo rito, sunog, nandirito po ako. At yan naman po ang aking pinangako sa ating mga kababayan. Hindi ko po matiis na nakaupo lang sa opisina habang yung mga kababayan natin mahirap nangangailangan ng tulong. Alam niyo, yan po ang trabaho namin bilang senador. Constituency, representation at legislation. Huwag mo namin limitahan bilang mambabatas. Kailangan ilapit natin ang serbisyo sa ating mga kababayan. Ako po isang Batanggenyo na Bisaya, pero laking Maynila din po ako. Dito rin po ako nag-aral sa Maynila for 10 years. So turing nyo lang po ako na kapitbahay ninyo. In fact, hanggang ngayon, sa Maynila po ako nakatira. So kayo mga kapitan, parati naman ako dyan noon. Dyan sa inyong lechon kawali, po kumakain ako dyan. At sa Malate, yung kanto ni, ni Mon, yung meron sa restaurant dyan, Mon Gualvez, kumakain ako dyan sa... dikit-dikit tong Maynila eh. Sila Chairman Boyce, mga kaibigan. Marami akong kaibigan na kapitan. Kayo yun, mga kaibigan natin dito. Malapit po ako sa inyo dahil kapitbahay lang tayo. At huwag ko kayong mag-atubiling lumapit sa akin. Dahil nandirito lang po ako na handang magserbisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Gusto ko rin pong batiin lahat ng mga organizers dito po, lahat ng mga barangay captains ng District 5. Palakpakan po natin, please. Of course, ang aking mga kasamahan dito sa Senado. No? Dito rin po ang aming officers, no? Si Ma'am Vivian Velas, BP4 NCR. Palakpakan po natin. Pompey Henson, Regional President for Central Luzon. Anthony De Rosario, SecGen NCR. Ivy Lautenco, VP for NCR. Rafa Lubra, VP for Central Luzon. Daniel Noblesa, tagal ko itong kilala. PDP Manila Council. Franny, ma'am, ang ating PDP Manila Council. Noon pa ito hanggang ngayon, mga loyalista talaga to. Palakpakan po natin sila, nandito po. Salamat, tagal na nito, bata pa ako. Anyway, may pakiusap lang po ako sa inyo. Tulungan naman natin ang mga kasamahan ko sa PDP at yung mga adopted candidates natin. Unahin ko po dito no, sa aking tabi, representative ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Palakpakan po natin. Si Boss Dada to, Boss Dada, makikita niyo ito sa Facebook. Siya po ang representative ni Pastor Kibuloy. And of course, ang aming kasamahan, 2015 pa lang, siyang nag-encourage kay President Duterte na tumakbo bilang presidente, Attorney Jimmy Bondok. Magaling po ito at matalino. Asset po ito sa Senado. And of course, ang aking katabi, kahit saan kami magkatabi sa Senado, dito sa partido, noon pa, magkasama na kami, 1998, kakilala na po kami sa Davao. At kilala ko po itong tao ito. Malaking tulong po ito, lalo na po sa peace and order. Sa Senado, siya po nakikipaglaban po sa mga batas na makakatulong po sa peace and order at national security. Dahil dati po siyang police general at hindi po magiging successful na labanan ng kriminalidad sa buong Pilipinas dahil siya po ang first GPNP ni President Duterte. Magaling po ito. Ako na po makakagarantiya sa inyo, Senator Bato de la Rosa. Bisaya rin to, Bisaya rin. Sino mga Bisaya dito? Jesus Mario Joseph, tagan mo ni Bisaya rin. Sigurado ko dagan Bisaya rin. Sino mga taga Mindanao? Ayun, mga Mindanao, may buntag. Sino mga taga Visayas? Maachong bunto diya sa inyo, mga Bulanon. Bisaya, mga Waray,
Waray kwarta. Damo ko sa parente, Ilonggo, sino Ilonggo? Linte, parente ko man yung mga Ilonggo. JB Hinlo, Ilonggo, ikaw Ilonggo. Pinsan tayo kasi ang tawag nila sa akin, Bongo, ikaw Ilonggo. At mga taga Manila, of course, kayo po yun, no? Mga Ilocano, Bicolano, naimbag nga malero sa inyo lahat, marahay na aga sa inyo lahat, mga kababayan ko. Tayo po ay Pilipino lahat, magmahalan po tayo sa isa't isa. Gusto ko lang po mag-report sa inyo bilang inyong senador kung ano na po mga trabaho na nagawa natin sa Senado. I authored 16 laws. I principally sponsored 82 laws, including 80 laws for the establishment and upgrade of public hospitals. Ano po yun? Halimbawa, itong PGH, kulang yung kama. Dadagdagan natin ng kama, upgrading ng kanilang hospital beds. Dahil nakita ko sa kakaikot ko sa buong Pilipinas, kulang talaga ang ating pasilidad. At ang makikinabang dito yung mga mahirap nating kababayan. At ngayon, isa rin po kami sa author at co-sponsor ng Bureau of Fire Modernization. Kami ni Senator Bato para sa ating mga bumbero. At ako po isa sa una na nagsulong ng Department of Migrant Workers para po ito sa mga OFWs natin. Noon, wala pang may gusto niyan. Ako lang mag-isa. At tinulungan ako ni Senator Bato, nila Senator Joel, na isa batas po siya. Meron na tayong departamento sa ating mga modern day heroes. At I co-authored and co-sponsored 185 laws. Bilang chairman ng Committee on Health, tatlo po ang aking naging prioridad. Malasakit centers, super health centers, at regional specialty centers. Malasakit center, meron kayong 4 na malasakit center sa Maynila, PGH, Tondo, Jose Reyes, at sa Pabella ang inyong mga malasakit center. Lapitan niyo lang po yan sa heart center, pwede rin kayo lumapit. At kung meron kayong mga pasyente na kailangan ng tulong sa abot ng aking makakaya, tutulong po ako pati pamasahin kahit nasa probinsya ang inyong mga pasyente. Tutulungan ko po, lalong-lalo na yung mga mahirap nating kababayan. Pangalawa, Super Health Center. Iba rin po ito sa Malasakit Center. It's a medium type of a polyclinic. Pwede po dyan yung panganganak, dental, laboratory, x-ray. Yung mga buntis, pwede manganak dyan. Yung hindi pa buntis, may panahon pa kayo magpabuntis. Sa totoo lang, itong mga Super Health Center nakalagay sa malalayong lugar. Halimbawa, Tingloy, Batangas, Island, 2 hours ang biyahe sa bangka. Yung mga buntis na nanganganak sa bangka, sa tricycle, ang layo ng pasilidad na ospital. Ngayon, doon na sila manganganak. Meron po sa Lake Cebu, sa South Cotabato, Super Health Center, tinayo. Bago ako dumating, masayang-masaya yung mayor at yung kapitan. Sabi nila, sir, pangalanan namin itong bata dahil may nanganak dito bago ka pa dumating. Pagtingin ko sa bata, babae. Sabi ko, paano mo pangalanan sa akin? Lalaki ako. Sabi niya, sir, pangalanan namin ito ng bongga. So, totoo po yun. Magkakaroon po ng mahigit 700 na Super Health Center sa buong Pilipinas. Pangalanan ko lang po sa Maynila, Valeriano, Barrio Magsaysay, Esperanza, Maria Clara. Pagdating ng panahon, yan pa ang paparamihin natin dito po sa Maynila po para ilapit natin ang serbisyo medikal sa ating mga kababayan. Pangatlong prioridad ko po, Regional Specialty Center. Batas na po ito sa tulong ni Senator Bato de la Rosa. Isa po siya sa author at co-author at co-sponsor. Ano po ito? Di ba ang heart center nasa Quezon City? Di ba ang kidney center nasa Quezon City, NKTI? Ngayon po ilalagay na sa ating mga probinsya, sa mga selected DOH hospital. Zamboanga, Cagayan, Cebu, Iloilo, Cagayan Valley, Cotabato City. Lalagyan na po ng mga heart center doon sa loob ng DOH hospital para hindi na natin kailangan bumiyahe ng Maynila sa pagpapa-opera sa puso, mental health, neonatal, geriatric sa matatanda, brain and spine, at saka itong mga ortho. 17 po, 17 no, na Super Health Specialty Center. 17 po. Yan po, ako po ang principal sponsor ng batas na yan sa Senado po. Regional Specialty Center. Salamat po. Bilang chairman po ng Committee on Sports, ayaw ko pong masayang ang inumpisahan ni former President Duterte na labanan po ang kriminalidad at ang illegal na droga.
Pag bumalik ang illegal na droga, babalik po ang kriminalidad, babalik po ang korupsyon sa gobyerno. Nakakatakot. Di ba yan po naging problema nun dito sa Manila, droga. Huwag natin hayaang bumalik ito. Kaya through sports, itong akin, iniinganyo ko kayo. Kung may mga paliga kayo, basketball, volleyball, pwede nating suportahan. Dahil gusto ko pong ilayo ang mga kabataan sa illegal na droga. Proud po ako bilang chairman ng Committee on Sports 2019, nakamit natin ang first ever gold ng Tokyo Olympics. Ngayon naman sa Paris Olympics, nakadalawang gold tayo. Taga Maynila pa, si Carlos Yulo po. Mabuhay ang mga taga Maynila. Meron na tayong eskwelahan sa New Clark City, National Academy of Sports. Pwede na mag-aral at the same time mag-training ang student-athlete. Isa po ako sa author at co-sponsor. Si Senator Bato, kasama rin po siya sa author at co-sponsor ng National Academy of Sports. At hinikayat ko si Attorney Sam Jimmy at saka sila Pastor, sila Attorney JB Hinlo na pag naging senador na paramihin natin ito. Sorry, nakalimutan ko banggitin, isa-isahin ko pa ngayon. Paramihin natin itong National Academy of Sports. Balikan ko lang po si Attorney JB Hinlo, asset po ito ng Visayas. Para meron tayong representante sa Visayas po, Ilonggo po ito. At saka dati po siyang PACC Commissioner. Lumalaban po ito sa korupsyon sa gobyerno. Hindi ka titigilan nito. Awayin ka talaga nito. At gusto ko rin po banggitin si Ipe Salvador, ang aking kaibigan, matagal ko ng kaibigan, si Mr. Epektibo. Nagawa na niya lahat sa buhay niya, pelikula, ang kulang na lang makapagserbisyo. Tulungan niyo rin po si Mr. Philip Salvador, Mr. Epektibo. And mga kasamahan ko, Attorney Vic Rodriguez, si Attorney Raul Lambino, Congressman Marcoleta, classmate ko po sa Commission on Appointments po. Tulungan po natin. Mas marami pong PDP na mananalo, mas marami pong makakatulong po sa ating mga kababayan. Hindi lang sa kapartido natin, kundi sa sambayan ng Pilipino. Ang kapanalunan po ng PDP ay kapanalunan rin po ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kababayan ko. Ulitin ko, bukas po ang aking opisina para sa inyo lahat. Sa mga kapitan naman, suportado ko po kayo. Nung postponement ninyo, sinuportahan natin 2 times. At ngayon naman po, isa po ako sa author ng ito pong Senate Bill 2802. Ito pong pagpapalawak pa ng inyong serbisyo. Basta kung anong gusto ninyo, doon po ako. Dahil alam ko, ang trabaho ng kapitan, ako po galing rin sa baba. Alam niyo, nung mayor pa po si Mayor Duterte ng Davao, umaga pa lang, kapitan ang karap ko. Hanggang pag-uwi ko sa gabi, ang kapitan nandiyan dyan sa hagdanan. Kayo po yung may dala sa lahat ng serbisyo, basic services. Kaya ang kapitan, napaka-importante. Mga kapitan, you are superstars in your own right sa inyong barangay. Kayo ang hari doon. Isa lang po ang pakiusap ko sa inyo. Huwag niyo pong pabayaan yung mga kababayan nating mahihirap po. Yung walang matakbuhan kung hindi kayo po mga barangay captain. Kaya mataas pong respeto ko sa inyo mga barangay captains. Pantay-pantay lang tayo. Pareho naman tayong trabahante sa gobyerno. Huwag niyo po ako ituring na ibang tao sa inyo. Tawagin niyo lang akong Kuya Bongo o Bongo. Pero may pakiusap lang po ako sa inyo. Kung mas matanda kayo sa akin, huwag niyo lang ako tawagin Kuya. Eh siyempre pag nagsalubong tayo, Kuya Bon. Ano ako, super lolo? Bongo lang po, madaling tandaan. Alam niyo, hindi niyo malilimutan ang pangalan ko. Pero unahin niyo rin po yung mga kasamahan ko. Dahil ako, hindi niyo malilimutan ang apelido ko. Pumunta kayo sa kanto ng Maynila. Napaka-traffic sa Top Avenue, Rojas Boulevard. Anong unang maalala niyo pag nakita kayo ng traffic light? Ano yung green? Pag gutom na kayo, bibili kayo ng manok, chokes to? Oo, anong pangalan ng dating presidente? Rodri? Oh, anong paborito naming ulam? Mong? Oh, kita niyo. Anong tawag sa mahilig sa alak? Lasing? Hoy, mga lasinggo. Huwag kayong magmaneho pag nakainom. Delikado yan. Ako na naman maalala niyo, pag kayo ay na? Oh, kita niyo, bungo na naman. Anong paboritong araw natin? Ngayon, dahil walang trabaho. Ling? Oh, sa Bisaya, Duming? Anong paboritong hotel ni Philip Salvador? Buti na lang wala siya rito. Umalis na. Pumunta ng Pangasinan po.
So maraming salamat. Pakiusap ko lang po. Tulungan po natin ang mga kasama namin sa partido po ng PDP Laban. Ulitin ko, ang kapanalunan po ng PDP Laban ay kapanalunan po ng bawat Pilipino. Mabuhay po ang PDP Laban! At Mabuhay si Bongo! Salamat! Salamat po sa inyo. Meron na po sasabihin, sana po'y maalala ninyo sa mahabang panahon. Mga kababayan ko, minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa, ay gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundong ito. Yan po. Ako po, si Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Maraming salamat. Mahal na mahal ko kayo, mga kababayan ko. Thank you very much po. Ito po inyong Kuya Bongo, numero 28. 88, 28. Nasaan na yung jingle ko? Hindi mo pinatugtog. Nalimutan mo. Saan yung jingle ko? Nawala. Meron kasi akong tugtog na 88, 28, 28. Na! Bakit mo na hindi pinatugtog yun? Salamat po. Mahal na mahal ko kayo. Ingat kayo. Ingat kayo. Ingat po kayo.